So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero. Dahil nga ang mga politiko, mas gusto nilang manatili long term kesa maging kaaway ng isang nakaupong presidente. Itaga niyo yan sa bato. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo sa Administrasyong Marcos. Nang sa ganun, matakot ang inyong mga kongresista na sumuporta sa walang basehang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Wala naman talagang basihan yan 125 million na ginamit para sa investigasyon ng mga anomalyang mga laptops na binili sa pamamagitan ng kumpanya na alam naman natin ay pag-aari din ni Zaldico o baling paggamit ng intelligence funds. Yung paggamit ng intelligence funds, confidential funds, para nga malaman ang mga hakbang ng mga CPP-NPA sa mga eskwelahan na talaga namang tradisyonal na ginagawang recruitment ground ng mga pulahan. Hindi ba tamang paggastos naman yan? Pero ang punto nga, dahil confidential, hindi dapat dinidiscuss sa publiko. Kaya nga, yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. Hello? Nako, kita nyo naman, nasa mall ako, kumakain ng tanghalian. Pero kinakailan pa rin mag-spokes hour dahil marami pa rin dapat pag-usapan dahil lahat ng nangyayari sa mundo ng politika nakaka-apekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At ngayon, pag-usapan natin ang inamin ng mga congressman na naghahanda na naman sila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, siyempre, no? Kaya sila naghahanda ng impeachment complaint ngayon dahil ang sabi ng Korte Suprema, yung hinaing mga impeachment complaint nung nakalipas sa taon ay barred dahil more than one impeachment complaint yan, no? At nagkaroon nga sila ng hindi lang 3, kundi 4 na impeachment complaints pa. So, na-dismiss yun. So, ngayong patapos na yung 1 taon na naman at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahanda na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan, ha? Yung pa rin gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan, no? Matakin ninyo, ha? 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Bangag Jr., no? Baliwala yan no, sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan congressman at senatong sa nakalipat sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi nila tatantanan si VP Sara dahil banta si VP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective na papalit ng presidente, hindi lang sa 2028, at malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte. Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si VP Sara at natanggal, no, bilang isang vice president? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng vice president? And take your pick kung sinong gagawin niyang vice president. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging vice president nang siya makatakbo sa susunod. Abay po pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. ang matalaga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr., yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay VP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga congressman at ang mga senatong ngayong gusto ng Malacanang na matanggal si VP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Chis Escudero na lahat yung mga insertions na nangyari nung nakalipas sa taon sa pinakamaanomalyang budget ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. At syempre, hindi naman pwedeng maghugas kamay din dyan si Chis Escudero dahil siya ay naging Senate President din, no? Pero ang katotohanan niyan ay ginagamit talaga ang pangtao ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas na sumuporta sa plano nilang patalsikin si Inday Sara Duterte.
Pero ano ba sa tingin nyo? Pareho pa ba ang mundo ngayon? Well, sa tingin ko, medyo iba na ngayon ang mundo. Dahil nung nagsalita na itong sariling manang ni Marcos Jr. na bangag ang kanyang kapatid, siguro naman ang Pilipino ay nakinig. Kung ayaw nila maniwala doon sa pulboronic video, dahil sinasabi nila AI daw. Kung ayaw nila maniwala kay Tatay Digong, dahil sasabihin nila politika yan. Kung ayaw nila maniwala sa confidential source ni Agent Morales, dahil patay na naman yung confidential source, so nawala na si Bong Daza. Kung ayaw nila maniwala kay Kati Binag, dahil si Kati Binag naman, wala pang sinusumpang salaysay, talagang ang iisipin nila kung ayaw nila maniwala sa lahat dyan, paano naman yung sariling salita ng kapatid? Ang kanyang manang na hindi naman natin talaga po pwede itanggi na siguro naman merong natitira pang pagmamahal sa kanyang kapatid. So yung kanyang mga salita na nag-aami na talagang bangag ang kanyang kapatid, naku, I can imagine, napakasakit para kay Amy Marcos sabihin yan. So ano ngayon ang sasabihin ng mga dilawan? Ano ngayon ang sasabihin ng mga loyalista na ayaw maniwalang bangag ang ating presidente sa nasabi ni Manang Amy? Diba? Siguro naman matatanggap nyo na ang mga bilikas na salita ni Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid ay tunay at pawang mga katotohanan lamang. So, sa tingin ko, dahil nagsalita na si Amy Marcos, mag-iisip na ng 10 beses ang mga congressman. Dahil may posibilidad, unang-una, baka ma-overdose yan at maging presidente si Inday Sara bago pa matsugi sa pwesto. Ano na lang mangyayari sa kanilang mga distrito kung malilista sila ni Inday Sara bilang sumuporta sa mga impeachment. So alam nyo yung mga politiko, magagaling yan, pumulso. Kung ang tracking nila, talagang hindi natatagal ang Marcos Jr., kahit magkanong gastusin para bilhin ng mga boto nila, hindi makakasigurado si Marcos Jr. na meron siyang sapat na boto para masibak na naman itong si Inday Sara Duterte. Sabihin na natin may sarili silang, meron pa rin silang mga boto. No? Ang isa pang balakid ay Senado. Nung dati-rate, ang ginamit ni Noynoy Aquino para ma-impeach itong si Corona, yung tinatawag na PDAF. Okay? Hindi PDAF, yung DAP, Development Acceleration Program, no? Na talagang binigyan ng mga taga 50, magkano ba yun? Parang taga, ewan ko ba, nakalimutan ko na kung ilang hundreds of millions yung binigay ng proyekto sa mga senador para bumoto, no? Sa pagtatanggal kay Chief Justice Corona, no? Ako, tumayo ako doon bilang isang private prosecutor, pero hindi naman po aktibo doon, no? Dahil ako naman po, naniwala doon sa mga pratang na lahat ng mga public employees ay kinakailangan sumusunod sa batas, lalong-lalo doon sa SALN. Hindi ko naman alam na talagang ang sakit ang buwisit ng mga Aquino, ayaw ibigay yung mataas na balor para sa Hacienda Luisita. At ngayong meron ng 24 billion na balor ang Hacienda Luisita na pinababayad ng gobyerno, siyempre, nagkaroon na ng alyansa ngayon ang Marcos Aquino Cojuangco. Dahil talaga naman ang politika sa Pilipinas, pera-pera lang yan. Gaya ng impeachment lamang kay BP Sara. Pera-pera lang din yan. Pero yun nga po ang aking sinasabi. Baka hindi makuha lang pera-pera lang yan. Dahil magaling ang radar ng mga politiko. Kung alam nila talaga na bilang na ang araw ng Marcos Jr., huwag niyong asahan na madadalian sa pera-pera. Anong ehemplo nito? Di ba yung impeachment ni Erap Estrada? Si Erap Estrada talagang popular na artista. Nakakatakot labanan. Pero nung napansin ng taong bayan, napansin ng mga politiko na galit na ang taong bayan kay Erap dahil sunod-sunod yung nakikita nila mga palasyo sa mga Forbes Park na binibigay niya sa mga girlfriend niya, talaga nagalit ang taong bayan. Anong ginawa ng Kongreso? Maski kontrolado ni ERAP ang Kongreso dahil siya ay popular na popular, maski ginamit din niya ang pangtaunang budget para labanan ang impeachment, boboto pa rin ang mga politiko sa pangunguna nga ni Manny Villar. Kasi ang mga politiko, magaling ang radar sa pulso ng bayan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang pulso ng bayan. Kung ang ibig sabihin ng pagboto nila para sa impeachment ni Sara Duterte ay magiging dahilan para matapos ang kanilang karera sa larangan ng politika, hindi nila gagawin yan. So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero. Dahil nga ang mga politiko, mas gusto nilang manatili long term kesa maging kaaway ng isang nakaupong presidente. Itaga niyan sa bato. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo
sa administrasyong Marcos. Nang sa ganun, matakot ang inyong mga kongresista na sumuporta sa walang basehang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Wala naman talagang basihan yan 125 million na ginamit para sa investigasyon ng mga anomalyang mga laptops na binili sa pamamagitan ng kumpanya na alam naman natin ay pag-aari din ni Zaldico o by baling paggamit ng intelligence funds, yung paggamit ng intelligence funds, confidential funds, para nga malaman ang mga hakbang ng mga CPP-NPA sa mga eskwelahan na talaga namang tradisyonal na ginagawang recruitment ground ng mga pulahan. Hindi ba tamang paggastos naman yan? Pero ang punto nga, dahil confidential, hindi dapat dinidiscuss sa publiko. Kaya nga, yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. And yet, bakit pa sila nagpapatuloy sa impeachment? Ang sagot, dahil nga gusto nilang matanggal ang tinik sa administrasyon ni Marcos administration at ang pinakamalaking tinik talaga sa kanila ay ang Inday Sara Duterte na kung ngayon ay magkaka-eleksyon, walang kahit sinong kandidatong makakatalo sa kanya. Maski Rapi Tulfo pa, matapos yung iskandalo niya sa kanyang napakagandang, ano ba tawag doon? Christmas guest na 250,000 ang kanyang tip. No? Hindi naman matatalo yan. Hindi niya matatalo Inday Sara ngayon dahil 4% lang ata ang nakuha niya doon sa last survey at mahigit 30% ang boboto kay Sara Duterte kung ngayon gagawin ng eleksyon. So ganyang katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan niyo pagiging Maria Clara. Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala nyo? Talagang hindi lang mahal ng Presidente Duterte ng Pilipinas, hindi lang niya gustong mamatay sa Pilipinas, kundi ang kinasusuklaman niya yung posibilidad na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Yan ang pinakaayaw ni Tatay Digong at yan ngayon ang kapalaran niya. Nako, itaga nyo sa bato. Pag naging presidente is Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan, hindi lang kanya ang kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipula nyo sa Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga nyo sa bato. Lahat ng nangurakot sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr., maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. Ipatupad ang batas. Bigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino sa mga ninakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang kulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil lahat halos sila ay nagkasala. Dahil lahat sila kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. Kaya takot sila kay Inday Sara Duterte. Pero gaya na aking sinabi, dahil ang mga politiko nais magpasasa sa kanilang posisyon, mag-iisip yan bago pumirma ngayon ng impeachment dahil alam nila na po pwedeng bukas lamang wala na ang Marcos Jr. Siyempre, pagsasamantalahan nila, bibili ng kanilang mga boto. Bakit ba naman mo tatanggihan ng grasya kung nandyan na? Pero pagdating sa botohan, magiging talaga mag-iisip yan ng 10 beses. Yun lang naman po ako sasabihin ngayon. No? Baka mawala na ang bangag at pag nawala ang bangag, katarungan ang haharapin. Mag-isip kayo bago kayo sumuporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love.